Ha? Anong sabi dito? BP Sara, Bernie Aaron Samson. Oh, nasaan si BP Sara mo? Bagyong Karina. Nasaan si BP Sara? Sorry kasi nagdeklara na pala ako dito na hindi ko na pala yan. Okay. Bagyong Karina, nasaan si Sara Duterte? Nandun sa Germany, nanood ng concert. Bagyong Julian, okay? Bagyong Julian, nasaan si Sara Duterte? Nandun sa Bagyo. Nagpatato kay Apo, ano bang pangalan nun? Apo, anong pangalan nun namin yung magtatato na matanda dito sa Baguio City? Oh. Bagyong Julian yun, mga kababayan. Oh, ngayon, Bagyong Christine. Nasaan Nasaan si Duterte nung Bagyong Christine? Aba, may balita mga kababayan. Walang sagot Congress sa flood control. Explain nyo. Napunta ang 61 billion. Bago mo hanapin yung flood control ni Apo BBM, Hood Music TV, hanapin mo rin nasaan yung 11,343 na flood control project ni Duterte. Okay? Hanapin mo rin muna. Tignan mo muna kung nasaan yung flood control ni Digong Duterte na 11,000 plus. Baka ghost project na naman yun. Ninakaw na naman nila yung pera ng taong bayan na sinasabing, oy, may flood control project si Digong Duterte na 11,000 plus. Yun naman pala, wala kasi kinurakot. Kasi nga, oy, Music TV, baka hindi mo alam. Yung build project ni Digong Duterte, ang contractor nun, yung karamihan ng contractor nun, tatay ni Bongo. Oh, ano na? Asan yung sinasabing Sara Duterte ninyo? Mabuti pa nga itong si Manay Leni Robredo eh. Hindi, sa totoo lang mga kababayan mabuti pa itong si Manay Leni Robredo. Nandun, nakikisa rin sa kanyang mga kababayan na bibigay ng tulong. Si Sara Duterte nasaan? Sara Duterte, may balibalita Sara Duterte na aba, mas inuna mo pa daw yung well, hindi daw kasi may naman, kumakalat naman to sa social media mga kababayan. Ang alin? Ito balita mga kababayan Sara attend dismiss Cebu City Mayor wedding. Aba, nakuha pang pumunta ni Sara Pusit Lustay Duterte sa sa wedding mga kababayan. Vice President Sara Duterte attended dismiss Cebu City Mayor Mike Ramas wedding on Thursday, October 24 as severe typhoon storm Christine move over northern Luzon. Ayan mga kababayan, yung busy pusit ninyo. Ito, pakita ko lang kasi baka mamaya sabihin nyo fake news na naman. Ayan si Sara Duterte nyo mga kababayan. Yung vice presidente nyong nagsasabi, Filipino deserve better. Filipino deserve better wala ka nga tuwing may bagyo, lintik ka. Ulitin ko mga kababayan Bagyong Karina. Okay, Bagyong Karina, nandun siya sa Germany, nanood ng concert. Bagyong Julian, nandun sa Baguio, nagpatato. Ngayon, itong Bagyong Christine, ayan, umattend ng ng kasal. Pakinggan nyo tong sinabi ni Pusit. Aking pagpapaabot ng condolences at sinisira sa ating mga kababayan na apektado ng bagyo
at sa ating mga kababayan na namatayan o nawalan, missing ngayon ang kanilang mga mahal sa buhay. Sana po ay hindi kayo mawalan ng lakas ng loob dahil meron pa pong mga darating na bagyo sa susunod na linggo. Kailangan po natin maghanda para sa darating na bagyo at magtulong-tulong po tayong lahat para tayo ay makagawa ng ating response sa disaster recovery phase dito sa ating disaster. At nagpapasalamat ako sa private sector dahil ang laki ng tulong na ibinibigay nila ngayon sa ating mga kababayan na naapekto ng bagyo at baha. Ang lalim nung sinabi ni Sara Duterte, mga kababayan. Ang lalim. Paulit-ulit lang siya. Maghanda tayo, mga kababayan, dahil may susunod na naman na bagyo. So yung disaster... Ang lalim mo talaga, Sara Duterte. Hindi ka namin ma-reach. Sinasabi nga, out of topic ka, Sara Duterte. Diyos ko po. Wala kang ang nagagawa eh. Wala kang ang nagagawa at the same time, iniiwan mo nga kaming mga Pilipino kapag may matitinding bagyo or may bagyo dito sa Pilipinas. Anak ng patola ka naman. Anak ka ng po. Diba? Yan, tulad niya, mga kababayan, tignan nyo naman. Grabe, super typhoon, mga kababayan, bagyong super typhoon Christine, yung salanta sa atin. Pero nasaan yung vice presidente ninyo? Nandyan sa Cebu, umattend ng kasal. Grabe ka mangrakot ng pera, ha? Kaya nga, ito, mas mabuti pa, mas magaling pa si Leni Robredo kaysa sa'yo, Sara Duterte, sa totoo lang. Kaya nga sabi, ito, para sa akin to, mas ikaw yung lutang. Ikaw yung lutang, Sara Duterte, ikaw yung walang alam. Kumpara kay Manay Leni. At least si Manay Leni, naitaguyod niya yung 6 na taon niya without any confidential fund, without any budget na binigay ni Digong Duterte. Pero dahil meron siyang angat buhay at may partnership with the private sector, ayan, naitaguyod, nagkaroon siya ng mga proyekto, nagkaroon siya ng mga kung ano-anong mga pakinabang sa mga Pilipino. Unlike sa'yo, Sara Duterte, confidential fund, ang laki-laki.